Ayan, mga tropa pitch, mga ka-Jeprox. Ito ang problema niya. Narito na kami sa mall. Gagawa yan. Amoy preyon pa. Ayan, isa. Butas. Pangalawa, butas. Dalawa yung kanyang butas, no? Dalawa. Ayan. Ngayon, gagawa natin ang paraan yan. Titingnan po natin dito sa likuran kung yan ay may pag-asa pa, no? Ano po natin ng konti. Ilabas natin ng konti siya. Wala yung kahit pag-ito. Siguro na konti. Ayan. Tama na din. Ito mga Jeprox, ayan, R600 po siya, flammable. Pero sa tingin natin, kasi singawin na natin siya. Kasi wala na rin naman laman to dahil sumingaw na po ito. Gawa sa pagkakatusok ng kanyang yung natusok yung kanyang evaporator. Papalitan din po natin ito ng filter dryer. Ayan po ang filter dryer niya. Malamig pa yung filter dryer. Pero dapat ang filter dryer, mainit pa. Ayan po. Siyempre puputulin po natin itong sanction niya para dito tayo maglalagay ng access valve. Pero kailangan muna natin malaman na ito pwede pang i-repair yung kanyang compressor. Sumusuot. Alis. Ayan. Nawala na sinaw. Tutuloy na po natin dito sa kanyang dito po natin sa palalabasin ng sinaw. Ayan po. Tanggal po natin yung kanyang filter. Ito po yung filter dryer. Ayan po. Ito yung filter dryer. So, ayan. Kung magpapalit tayo ng ating mga refrigerator o magre-repair, obligado tayo magpalit ng filter dryer. Kasi itong filter dryer, yun ang sumasala lahat ng mga kontaminada sa loob ng refrigerator. Ayan. Mga ka-Jeprox, mamaya po paanda rin natin to at titingnan natin yung kanyang kung nagbubugasan ng langis. Pag siya po ay pag nagbubuga ng langis, yan na. Wala na po tayong magagawa rito. Yan. Okay. Ngayon, sa pagkakataon to mga ka-Jeprox, ano natin ito, sasaksak natin. Ayan.
Nakapatay po ba yung thermostat niya? Yung thermostat na sa loob, patay po ba? Ayun. Ayun. Ayan oh. Ayan mga oh. Ang dumi na oh. Nakita niyo po yung buga. Yan ang sinasabi ko sa ating mga kapwa ko technician oh. Pagka ganyan ang depression ng inyong ref, uwian na yung inyong compressor. Kaysa naman sa paasahin pa natin ng ating customer na magagawa o hindi pa niya na-check, sasabihin nyo na magagawa. Pero dapat i-check muna natin. Nakita nyo naman po. Ayan. Wala na po tayong magagawa rito. Sige. Pinaka magagawa natin dito is uwian na. Ayan, nakita nyo naman po. Ayan. Pwede ba rito? Ayan. Basahan na lang ito. Ayan. So, na sa cellphone. So mga ka-Jeprox, ayan, nakita nyo naman po ang kung paano tayo magserbisyo. Sinasabi natin ang katotohanan sa customer. Kasi ang customer, ang gustong-gusto niya lang, ma-repair to. Pero kung hindi na kaya repair, kagaya nga yan, langis na yan. Sumuka na ng langis. Diba? Nakita nyo, langis na yan. Hindi na po ito ma-repair. Ngayon, kung gusto ipaparepair to ng customer, papalitan ng compressor. Pag napalitan ng compressor, ang compressor po niyan, ayan o. O-order sa ng compressor niyan sa R600 sa Lazada o sa Shopee. Meron yan, ganyan-ganyan space ang kukunin niya. Tapos ikakabit naman natin. Pero sa pagkakataon to, wala po tayong magagawa dyan na repairin ito dahil sumusuko na po na langis ang compressor. Ayan po. Kaya mga ka-Jeprox, huwag tayong magpapaasa sa ating mga customer na pagka ganito ang problema ng rep nila, is magagawa pa. Wala na pong pag-asa. So, maraming salamat po sa konting ano ko sa inyo at sana po makatulong sa inyo yung idea na ibinigay ko. Puputulin nyo po talaga itong filter dryer. Dahil dito po lumalabas lahat ang langis. Heto po yung kanyang filter dryer ang sumasala ng langis. Hindi na po nakakatakbo yung langis dahil barado na. Bukod doon, sumusuka na ng langis ang compressor. Sayang. Madami na siguro nahigop na tubig to. So, ganoon na lang po. Paano na lang ako. Pa-subscribe na lang ako. Isa po yan sa dapat nating pag-aralan mga ka-Jeprox. Salamat po. Stay tuned na lang. Wala na